sa mga kamisis natin sa Cordillera. Maayong aga sa mga taga Iloilo at Bacolod. At good morning sa lahat ng ating mga kamisis at kapatid sa studio at sa buong mundo. Ito ang Face to Face with Ate Coring. Handa na ba kayo sa ating kwentuhan, chismisan at kulitan? Okay. Kwentong katapangan at kagandahan kasamang kauna-unahang trans woman sa Kongreso, Geraldine Roman. Hakot award sa 33 medals ang ating baby Bibo. Kilalanin natin. Maghain ng pang-summer homemade ice cream na sample at kayang-kayang gawin sa bahay. Buhay na buhay siya pagdating sa chismisan, kaya maasahan siya sa kwentuhan ng Marites ng Barangay, Laila Chicadora! Ate Coring! Good morning! Alam mo ba ang chika ko sa'yo ngayon? Ano naman ang chika? Alam mo ba na ang Pilipinas pala ang nangunguna sa bilang ng pinakamaraming LGBTQIA+ sa buong mundo? Karamihan Gen Z, ha? Yes! Wow, O, diba? okay. Galing. So, yan. May natutunan na naman tayong Marites, ano? Alright! Dito Marites kayo, na maganda. Laila, ang chismis na may katuturan. O, ito naman, siya ang patunay ng lalaki, mas mahilig pa sa chismis kahit kung kukumpara sa babae. Kahit dinadaan lang sa kulitan ang poging tambay ng barangay, Ryle Santiago! Ate Coring, alam mo ba na 83% ng mga tao sa Pilipinas ay may problema sa ngipin? Kaya halos lahat ay nakapustiso. 83% sa Pilipinas. Joke lang po yung statistic na number. Pero marami po talaga. Okay, si Pera Godmother naman ay mukhang nakahanap na naman ng katapat dahil isang Lady Barker daw ang humamon sa kanyang powers sa talakan at deserve mabigyan ng 5K for you. Ako yung Pera Godmother, curious lang ako kung paano kayo naaapektuhan sa krisis sa langis. Diba, siyempre, dahil sa mahal ng na dagdagan ng pamasahe. Hirap sa biyahe, hirap sumakay. Minsan walang mga bumibiyahe. Yeah. Tama, kasi di ba nag-strike sila last time? Oh, TV5! 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 Sakay na, TV5! Dali, konti na lang, puno na kami, TV5! Nako, lahat ba ay umaray na sa krisis sa langis? Mabuti na lang at ang inyong Pera Godmother ay may pakpak at naispatan ko dito sa Mandaluyong ang isang Lady Barker na kahit tirik na tirik ang araw, fresh na fresh pa din. Kilalanin natin siya. Ate Juliet! Ako ang iyong Pera Godmother, pero mamaya ka na magtawag sa kanila. Dito muna tayo, dali! Ikwento mo naman sa akin kung paano ka napasok sa pagbabarker dito sa Mandaluyong. Iusap lang po kami dito sa Mayano ng Mindanao. Nakiusap? Na lang. Gaano ka- Na papasok kami ng barker. Oh, gaano ka nakatagal na nagbabarker 6 dito? years po. 6 na taon na, apakatagal na rin yan ha, pero apaka-fresh mo pa rin, parang hindi ka naapektuhan ng init ng araw at ng mga usok. Anong oras ang working hours mo dito? 6 to 8 po ako dito. 6 to 8. Opo. Ilan pa ang pinag-aaral o ilan ang anak ni Ate Juliet? Dalawa po yung pinag-aaral dito. Paano ka naapektuhan ng krisis sa langis? Bumaba po yung kita namin. Dahil sa crisis po, dahil tumas po yung diesel. Paano mo natutustusan ng pang-araw-araw na gastusin sa bahay kung lumitang kita? Binabudget na lang po namin yung kung magkano po yung natitira pag uwi. Budget, parang ano na lang, talagang tiis sinturon, parang gano'n, ano? Pero anyway, deserve mo na mawala muna sa araw, sa bilad ng araw ang iyong beauty dahil dadali kita kay Ate Coring para naman ma-freshen ka sa studio. Ready ka naman sumama sa iyong Pera Godmother? Yes po. Yes po, let's go! Pera Godmother, you! Where Ate are you? Coring! Ako, nandito na ako. Kasama ko si Juliet na umubos ng aking power. Kasi naman napakaingay niya, mas maingay pa sa akin. Totoo ba? Yes, doon nakita ko, ha, pasig, sa kanan, sa ganun lang ganun. Ginaya ko, sumampa ako sa jeep, di ko kinaya, mas malakas ang energy niya sa akin. Talaga, Barker. Bus o jeep? Jeep. Jeep. Okay. So, paano ka naman naapektuhan dito? May krisis tayo ngayon. Hindi ba? Tumaas na ba ang pamasahe? Hindi pa po. Hindi pa. Kailan kaya tataas? Hindi ko po alam eh. Hindi mo alam. So, sa ngayon, puno pa rin ang mga jeep. Opo. Ayo, anong biyahe mo? Pasig, San Joaquin, tsaka Pasig Palengke.
Pasig. Okay. O sige nga, mag-sample ka nga ng ano. Mag-sample kung ka paano nga ka sumisigaw nung nakita tumatawag kita? ka ng mga pasahero. Pasig San Joaquin, Pasig Hindi Palengke. ka ganyan sumigaw. Tumayo Ang ka. hinhin naman. Yung may muestra, yung may ganun, oh, yung may muestra. Sige. Pasig San Joaquin, malalapit, Pasig Palengke. Hoy, totoo ba yun? Sabi mo, Pasig, San Joaquin, Pasig, San Joaquin, Pasig, Palengke, pasok, pasok. Ganon, di ba? Parang palit kayo ng trabaho, ate. No? Pero godmother. Ayun. Pero ate ko rin nakakalungkot kasi yung nachika niya sa akin dahil nga sa krisis na kinaharap, dumating ang punto na konti lang yung jeep na nandun. So wala din siyang kita. Like, parang ang inuwi niya, 150 na lang sa isang araw, parang ganyan. Ganon. Kasi ang nangyari, yung pamasahe hindi pa tumataas, pero gasolina Yes. at diesel napakataas. Kaya kumonte ang, Ang mga mga jeep. bumibiyahe. May epekto rin sa'yo. Opo. Paano ba yung kitaan ng barker? Depende po sa bigay ng driver po. Ibibigay ng Opo. driver. Pag napuno po yung jeep. Ayun, so isa-isa. Opo. So pagka napuno mo na, bibigyan ka na. Opo. Nakakamagkano ka sa isang araw? Ano po, 350. May anak ka na? Opo. Ilan? Dalawa po. Napapaaral mo naman? Yung dalawa po. Ay, ganon. Ang alam ko nga talaga merong provision ngayon na ginagawa para bigyan ng extra ang mga driver. Opo. Hindi ba? Pero sa ngayon kami magbibigay ng extra sa'yo! For you! Maraming salamat po. Mabuti na lang, napadpad itong paru-parong ito dyan sa banda sa inyo. Ano? God bless po, Ma'am God Corina. bless! O, sino naman ang susunod na papadparan Naku, mo? ate ko rin gusto ko maiba ngayon. Gusto ko isikreto sa'yo kasi gusto kitang gulatin. Ganon? Oo, dahil sigurado akong matatouch kapag nakilala mo siya bukas. Okay, paano mabibiyayaan ang 5K for Naku, you? kung gusto niyo sumali guys, kung meron kayong mga kilala niyo na alam yung deserving na mabiyayaan ng 5K for you, i-post niyo lang yan sa inyong social media, Facebook and TikTok. At huwag kakalimutan ng hashtag 5K for you and F2F with Ate Kuring. Like and share niyo na rin ang aming Facebook page! Yay! Maraming salamat, Juliet! Salamat po, Ma'am Corina. Okay, magsipag ka pa. Opo. Okay, so kung si Juliet loud and proud maging barker, ang sunod nating makakachismisan ay loud and proud sa pakikibaka ng karapatan ng LGBTQIA+ community. Kilalanin natin ang first trans woman sa Kongreso na si Geraldine Roman. For our meet and greet. Mga kamisis, kilala si Geraldine Roman bilang isang three-term congresswoman at kauna-unahang trans woman sa Kongreso mula sa probinsya ng Bataan. Which have been more active recently due to the Partnership Cooperation Agreement. Nangunang tagapagsulong ng SOGI Equality Bill, panukalang naglalayong protektahan ang karapatan ng lahat, anuman ang kasarian o pagkakakilanlan. Anonymous private messages with indecent proposals. Sa totoo lang, Mula sa kanyang personal na kwento ng tapang at tagumpay hanggang sa serbisyo publiko. ayan, you're on our way to the gala dinner. Ipinapakita niya na ang tunay na leader may talino at may paninindigan. And it is our role as lawmakers to ensure that no one is left behind. Welcome to Face with Ate Kuring, Geraldine Roman. Ayan. Hello, Karina. Oo. Magandang araw sa'yo. Kumusta na ba? Kumusta na ba? Ang huli naming pagkikita ni Kong ay nung kampanya pa. Oo, nung Oo. tumatakbo si Mar. Oo. That's right. And may I just say, Corina, hindi ka nagbabago. Oh, wow. Thank you very much. Pero baka mas maganda pa nga Oo than nga. before. Ikaw rin, hindi rin nagbabago. Nako, talaga naman. So, yung panahon na tumatakbo si Mar, siya ang tumulong sa amin sa kanilang lugar. Ngayon si Mar naglalakad na lang. Hindi na Ganun ba? tumatakbo. Okay. Okay. So, bata ka pa lang, naikwento mo na ito, no? Bata ka pa lang, alam mo na, which answers the question, nature or nurture? Siyempre, nature. Ang pagiging LGBT, Corina, ay hindi pinipili. Ito ay bagay na kinagisnan na namin nung lumalaki kami. Ako as a trans child, merong parang nararamdaman akong mali. Sabi ko, bakit ganon? Pinanganak ako sa katawan ng batang lalaki, pero ang puso ko, ang isipan ko ay sa babae. Ayun. And it was a challenge, in fact. Oo, and now,
yung journey mo, yung dating baka inaapi ka pa dati, hindi ba? Ngayon, talaga bang ikaw ang kauna-unahan at nag-iisang trans woman sa Congress? Yes, actually, technically speaking, I became the first trans woman, openly trans woman, to hold a seat sa ating House of Representatives. Nako, ang hirap, ano? Biro mo, first trans woman. Pero marami dyan ang hindi man lang makaamin na sila'y gay. Well, yun na nga ang sasabihin ko. Oo, maraming I am tago. the first openly trans woman, pero I am not the first LGBT in Congress. Oo naman, ang dami pa dyan. Nauna sa'yo, ayaw lang umamin. Yun na nga. Oo, bakit ba ayaw nilang umamin? Well, it only proves that sa ating mundong ginagalawan, meron pa ring diskriminasyon. At marahil ito'y bagay na ginagalang ko naman. Maraming politiko siguro nangangamba na baka hindi sila tanggapin ng kanilang mga constituents, baka hindi sila tanggapin ng lipunan, kung kaya't pinipili nilang itago. Oo. And I respect them for that. But sabi ko nga, dapat ang baguhin natin ang lipunan. Dapat walang diskriminasyon so that lahat ng tao ay libre. Ipakita kung ano talaga siya at magmahal kung sinong tunay niyang mahal. Pero ikaw ay may radar. So, no, tinatanong ko, di ba usually meron tayong gaydar o radar kung sino-sino ang mga yan? Ay nako, sabay-sabay nga nagtutut-tut-tut. Nabibingi ka, no? Nabibingin na nga ako, Corina. Okay, sa ating pagbabalik, sasabihin niya sa atin kung sino-sino yan. Okay. At kasama pa rin natin si former Congresswoman Geraldine Roman. Tatakbo ka ba ulit? Yes, tatakbo Why ko, not? Corina. Oh, takbo na! At kasama rin natin ngayon si Ella Santiago, Secretary ng BECSI ng Maynila. Hi! Hello po, ma'am. Okay, teka muna. So, hindi daw pwede. Yung mga radar na yan, yung mga hinala, bawal. Ibubulong na lang niya sa akin mamaya kung Sayang, sino-sino. ililista ko sana, Ate Corinne. Ililista mo sana, Oo. di ba? Kasi sa totoo lang, ano bang pagkakaiba? Pare-pareho naman tayong tao na may utak. Eh yun na nga, sana ang laging inaalala ng sambayan ng Pilipino na kung ano man ang iyong kasarian, whatever your sexual orientation o gender identity, tayong lahat ay tao. At dapat ang tinitignan natin ang kakayahan nating mag-ambag sa lipunan. More than yung aking kasarian, kung ano man ang mga detalyeng iyan. Ayun, tama naman yon. Okay, nandito ka ngayon dahil nasa nabalitaan namin na mayroon ng bagong batas, no? Itong batas na nagbibigay karapatan sa partner ng isang LGBTQIA+, sa ari-arian. Pwede mo bang ipaliwanag sa amin? Is this something good or is this like a veil na parang kulang pa rin? Napapanahon na. Actually, itong merong mga panukalang batas ngayon sa 20th Congress na nagpapanukala na mga nagsasamang couples na same-sex ay maaaring magmana kung sakaling may nangyari dun sa isa sa kanila, no? Pero ito'y nakabase sa isang desisyon ng ating Korte Suprema. In-interpret nila ang family code to allow same-sex couples to inherit kung sakaling kinuha na ni Lord yung isa sa kanila. O, palagi ko makatarungan lang to sapagkat alam nyo naman, maraming mga couples ang matagal na nagsasama at nagpundar ng ari-arian Na magkasama? na magkasama. Hindi naman makatarungan kung mawala tayong batas o dalawa ng interpretasyon ng Supreme Court ay automatic mapupunta doon sa biological family noong Right. isa sa kanila, no? So, I think napapanahon na ito, Corina. Pero sino-sino ang eligible? Halimbawa, 3 years ago, Raymond Isaac, my friend, had just been married, actually abroad, pero matagal na silang nagsasama. And then, walang karapatan yung spouse doon sa lahat ng naipundar. So, meron bang prescription period? Who is eligible? Well, kung mapapatunayan na matagal silang nagsasama, estable ang kanilang relasyon, marami silang napundar, silang dalawa, at masaya naman yung pagsasama nila, they are eligible for this. But of course, kailangan natin ng isang batas talaga sa Kongreso. But at this point, wala pang napapasa. Ito ay isang panukalang batas pa lamang at pinaglalaban naman ng mga
kasapi ng 20th Congress. Okay, you mean this, what we're talking about now, hindi pa siya batas? Hindi pa siya batas. Ah, It's hindi just pa. an interpretation by the Supreme Court. Natutuwa nga ako sa Korte Suprema, kudos sa ating mga justice ng Supreme Court na malawak ang kanilang pangunawa. Na kahit walang batas, ininterpret nila ang isang artikulo, isang provision ng Family Code na mag-i-include ng same-sex couples sa usapin ng pagmamana ng ari-arian. Ayun. At meron ba namang kumikilo sa Kongreso para ito'y maging batas na? Meron. Sana. At sana natututukan. Ano? Oo. Alam ko naman, maraming usaping mas mainit ngayon sa Kongreso, pero not as urgent, maybe. Ayun. Okay. So, nandito si Ella, kinatawan ng komunidad, no? Grassroots level. Ano pa ba yung sobrang kulang pa sa batas? Alam mo ngayon kulang na balitaan, ang SOGI bill ay 26 years old na. 26 years old na pero hindi pa umuusad. Ano pa ba ang kulang sa batas? Actually, ang kulang sa batas talaga sa atin yung talagang yung SOGI bill talagang mas maipasa ng todo kasi we really need a national law para meron kaming gabayan sa baba pagdating sa mga batas. Kasi ano bang meron sa SOGI bill para lang naintindihan ng lahat? Ito po ay karapatan, pantay-pantay karapatan ng bawat LGBT. Actually, hindi naman kami nang hihingi ng higit. Ang hinihiling lang namin ay yung pantay na karapatan para sa amin. Ano pa bang hindi pantay, Kong? For example, sa 4 na aspekto lang to, main aspects no, ng SOGI bill. Kasi madalas pinagbibintangan nitong SOGI bill na ito daw ay same-sex marriage. Mali po yun. Sinasabi nila ito daw ay gender recognition. Hindi po tama yun. Sinasabi ito rin ay pag-yurak sa religious freedom ng ibang Pilipino. Hindi po rin tama yan. Ang SOGI bill ay simple ito, equal opportunities, pantay-pantay na pagkakataon para makapagtrabaho, tumanggap ng serbisyo mula sa pamahalaan, makapag-aral, gumamit ng mga pampublikong mga establishmento nang walang diskriminasyong nakabase sa iyong sexual orientation or gender identity expression. Ayun. So bakit ayaw nilang ipasa? Ano sa palagay mo? What's your opinion? Bakit hindi makausad-usad yan? Ay nako, Corina, Kapitana Ella, ang problema talaga masyadong maraming taong sarado talagang utak. Ganon? Akala mo pinanganak nung medieval times pa? Ganon? Ayaw umusad. At saka, alam mo, mahirap kalabanin din yung tinatawag nating bigotry, yung walang basihang galit o puot laban sa mga LGBT community. Sabi ko nga, malungkot dahil mga taong ganito usually come from the very conservative religious sectors. Minsan pa nga, ginagamit nila ang pangalan ng Diyos to justify ang kanilang pagdidiscriminate o ang kanilang galit sa LGBT community. Eh, hindi naman tama yon. Hindi tama kasi lumalabas, parang ito'y karapatan lang para maging pantay-pantay tayong tao. Hindi naman ipinapantay, di ba, ang babae at lalaki na di ba, yung kanilang interpretasyon. Okay, so Ella, bilang isang kauna-unahang nahalal na trans woman sa barangay, paano nangyari yon? Actually, hindi ko din ina-expect. 4 kami doon na naglaban no, sa barangayan. Hindi ko naman ina-expect na pagkapanalo ko, na mare-recognize ako ng City of Manila as the first transsexual elected punong barangay in the city. So, hindi ko naman po inilaban na dahil beke ako. Kasi sa politika, madali na maging politiko. Basta alam mo yung kung ano yung tama at mali. Ayun, okay. So, kailangan talaga magkaroon ng representasyon, di ba? Yun ang kulang natin eh. So, ito na plataforma mo. Masyado pang maaga. Okay, marami pong salamat sa inyo. Thank you, Ella. Thank you so much. Thank you. Salamat. Thank you. Wait, picture naman tayo. Noong nag-aaral kayo, mga kamisis, may mga medalya ba kayo? Yeah. Oh. Kaya lang puro Talagang sports yes. yung sa akin eh. Ha? Puro sports. Oh. Kayo, anong mga medalya nyo? Ikaw, Ryle, anong medal mo? Sports din po, tsaka yung kauna-unahang male pageant sa amin. Male pageant! Grabe ka, iba ka talaga. Ako, mathematics, pero hanggang grade 7 lang. Pagdating ng high school, naging bobo na ako sa mathematics. Okay, I'm sure matutuwa kayo kung anak ninyo ang mag-uuwi ng medalya, di ba?
Ang baby bibo natin today, di lang isa, di lang dalawa, kundi 33 na medalya ang hinakot. Isang grade 2 completer na si Daniel Elijah o si Dale Signo mula Cavite ang humakot ng 33 medalya sa kanilang recognition day sa kanilang paaralan. Kabilang dito ang mga napanalunan sa local at international quiz bees. Paano nga ba siya naghahanda para sa pagsusulit at kompetisyon? Nagka-questionnaire po ako kasama po ng daddy ko po. Tapos yung mami ko po, sa books po. Para naman sa nanay ni Dale na si Jane, may tamang paraan pagdating sa pagtuturo sa kanilang anak. First, kapag may exam kasi siya, napansin ko na dapat malaman mo din yung ng anak mo, capacity. And then, mas effective kay Daniel, like Daniel, gusto niya, naaalala niya yung mga i-exam kapag morning. And then, kapag naman may quiz bee or competitions, for the week, unti-unti namin siyang nire-review. Grabe naman pala talaga si Dale. Matalino na, competitive pa. At talagang isa kang baby bibo, Dale. Wow! Ang daming medal! Please welcome our baby bibo, Daniel Elijah. Hi, Dale. Hi po! Hi, how old are you? 8 po. 8. Wow, 8, Jane. Paano naman 33 medalya sa loob lamang po ito ng isang school year? Wow. 1 school year. Bakit napakasipag naman ang eskwelahan niyang magpa-contest? Ganyan karami talaga? Yes, Ate Coring. Supportive po yung school po namin this year. Nagsimula, ang mga medals po yan, 33. Composed po yun with honors po, yung academics po. And then, 5 best po sa mga subjects. And then, 1 best spelling. And then, Best the rest spelling. po kasi, out-campus competitions. Super supportive po sila. Wow. Both po yun ng international. May local and international po. So talagang gifted siya. Diba? Yes po. Oo. Kasi since parang grade 2 2 years old na, pansin na po namin, nakakabasa po siya. 1 syllable, 2 syllable. And then, ang mas nakakagulat po is 3 years old siya. During pandemic pa po yun. Nagsimula po siyang mag-isang magkabisa ng world flags and capitals. Ganon? Wow, Dale. Dale, bakit ang talino mo? Hindi mo alam kung bakit ka matalino? Because po, breast milk po. Breast milk! Ayan na naman! Tinuruan na naman tayo! Hanggang anong edad ba siya nag-breast milk? Nagtuloy-tuloy po ako hanggang 3 years old, Ate Hanggang Corinne. 3? Yes po. Wow! Para kasi nung elementary po ako, ma-share ko lang po, is meron pong teacher nagsabi sa amin na merong matatalinong mga anak. Sabi ng mother nila is naging matalino anak nila, nag-breast milk hanggang 3 years old. So I said, pag nag-anak ako, magbe-breast milk din ako up to 3 years. So, nasundan na ba siya? Wala pa po, hopefully. So, susubukan natin ngayon ang talino ni Elijah sa isang quiz bee na ang katapat niya ay dalawa. Dalawa sa pinakamatalinong tao sa set. Yan ay si Ryle at saka si Laila. Okay? Ang IQ namin pang room temperature. Okay. Ito na. Unang tanong. You have to write it down. And then when I say go, papakita niyong ganyan. Sabay, sabay. Okay, walang kopyahan, ha? Yes po. Okay. Animals that eat plants only are called... Sigurado tama kami ni Ryan. Ready? Sa atin yung cash prize. Get set. Go! Ano yan? Herbivores? Ano yan? Vegetarian? Kasi gulay lang po kinakain nila. Vegetarian? Tama naman, di ba? Ano ba nga namin sagot? Diet. Ano ba? Vegan. Herbivores. Tama. Okay. 1 point. What do we call a scientist who studies the weather? Sigurado tama na kami dyan.
Ready? Confident. Get set, go! Meteoro Alvin Pura? Oh, si Weather Tito! Weatherman natin Lagi ito. may panahon para sa'yo. Oh, si Weather Tito natin. Ano ba naman? Meteorologist, tama na naman si Dale! Mali po. Dapat humabol tayo, Ryle. Ate ko rin yung next, dapat 2 points. What is the largest internal organ in the human body? And the answer is the liver, large intestine. Kasi large. I won! May large eh. May large po kasi. Diba? Naiinis ako sa inyo. Diba? Mali. Basta ako, ang alam ko, puso ko. Ayan. Okay. Alright. Ano pa? What is the chemical element of Cl? Ready, get set, go! Chlorine. Ba't kayo tumatawa? Magaling kami sa chemistry. Nakatama Kaya kayo kami may dyan. chemistry eh. Oh. Ayan. Spell the word pneumono ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. Yan ang pinakamahabang word sa dictionary. Pero hindi ko po kaya ispellin yun. Pneumono ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. Alam mo, And may I see your answer? Ang Ano yan, pass? No, fail. Meron po bang phone a friend? Wala, hindi pwede. Dalawa na kami. Palakpakan natin si Dale! Do you know Ate Corinne? What? Yung meaning po ng pneumono? No, I don't. What is the meaning of pneumono? Ano type of lung disease po? It is a type of... Lung disease. What is that? Plant disease. Lung disease. Lung disease. Oh, I didn't know that. Talaga ba? Ayun. What's your favorite playtime? What do you like doing? Maglaro po ng basketball sa daddy ko po. Tapos mag-chess po. Chess and basketball. Ang cute naman yan. ano ng daddy niya, Ate Corinne, si Sir Arvin. Ayun, ang galing naman ng anak. Okay, hug! Hug, Tita Corinne. Tapos Hug, tuturuan mo Tita kami, Corinne. Dale. Tututor mo kami, ha? Itututor mo si Pepe and Pilar, okay? Tapos kami naman ni Kuya. O, ayan. O, hawakan mo sila ng talino. Spell, Hawakan mo ng talino. numo. Paano? O, hug, hug, hug. Okay. Thank you very much. Palakpakan. Naku, init na ba kayo mga kamisis? Masarap mag-ice cream ngayon. Kaya naman si Laila naghanap ng magtuturo gumawa ng simple pero masarap na homemade ice cream. Wow, Laila, ihain na yan. Ate Corinne, gawa tayo ngayon ng homemade ice cream. Pero shout out sa mga Davaoeños dahil durian ice cream ang gagawin natin ngayon. Kasama natin si Justin. Yes, magandang araw sa inyong tanan. Ayan. Ano muna ang ingredients ng ating homemade durian ice cream? Siyempre, yung durian itself po, hihimay-himayin natin. Evaporated milk, condensed milk, yung special cream po namin. Pwede Yes po. ba yung mga cream na nabibili sa Tetra Pak? Pwede po. Any type of cream, ganun, pwede yun. Ayun. Pero syempre, yung sa kanila is special. Yes po. Justin, simulan na natin. Anong Sige po. unahin? Dito po muna tayo sa ating, imimix po natin tong special cream natin. I-mix ko lang. Okay. Para saan to? Para maging thick yung cream? Yes po. So, kailangan pala natin ng muscle dito, Ate Corinne. Habang hinahalo niyo po, ma'am, dahan-dahanin ko po ilagay po yung ating condensed milk. So habang po hinahalo ni Miss Laila po, imimix naman natin yung ating durian fresh. So kailangan talaga merong mixer. Siyempre, iba natin mga kananay, walang ganyan.
Pwede naman po siya kung malakas po kayo or masigla pa kayo, pwede nyo po siyang i-mix hanggang po mapino po yung ating durian fresh po. Hindi. Mas okay po siya pag naka-chilled po. Sige. Tapos, ihahalo na rin natin yung evap. Bubuksan nyo yung mixer nyo, pero dapat pinakamahina lang po sa mixer nyo. Pinaka-low setting. Yes Sige. po. Haluin nyo lang po siya hanggang sa makuha nyo po yung thickness na gusto nyong Yung consistency. Yes, yung consistency na hinahanap po natin is kagaya po ng ganito po. Sige na, tingin na. Yan. Gaano ka? Hindi siya ganun yung tamang ganyan lang po na consistency. Haantayin na lang natin yung sa inyo po. Medyo kumakapal na yung cream. Kasi nga, ang kailangan natin dito, kung tama ako, no, Justin, yung cream mo, Yes, ma'am. dapat kumapal din. Or, Opo, magdoble po siya. yes, dumobol yung Yun po yung purpose. dami nung cream. Okay na po ito eh. Talaga? Okay na po Ay, itong good job nagawa naman. ni Miss Laila po. Oo, yun naman pala. Kung gusto nyo po na mas pwede nyo po rin po palaputin pa po. Pero yung malapot. ganito, okay na po siya. Halo. Okay na yan. Okay na po yun, ma'am. Okay. Pwede naman talaga bang manual. Pero Pwede po. nakaka-LL kayo, gamit tayo ng mixer. So, ililipat na po natin siya sa malinis na container. Sige. Pagkatapos po niyan, syempre, ipi-freezer na natin siya. Gaano katagal ang freezing time natin? Mas okay po na overnight po siya. Overnight. Yes po. Pagbilang ko ng 3, magiging frozen na to. In a 1, 2, 3. Eto na ang ating homemade durian ice cream. Pero tandaan nyo mga kamisis, pwede na bang ibang prutas ang ilagay natin? Mangga, strawberry, o hindi ba avocado? Pero mga kapatid, kung nabibilisan kayo dun sa mga ingredients, pwede naman kayong magpunta sa Facebook and TikTok page ng Face to Face with Ate Corinne. Kung gusto nyo po ng with the twist, pwede natin siya lagyan ng almonds para may crunchiness tayong Taglay. Yes. Okay, sige. Ako muna ang titikim kasi pagkatapos ito, i-share naman natin sa mga rider at drivers natin sa labas. Okay. Ice cream lang pala katapat ko. Lahang candy. Di ba? Parang yung candy na durian, pero ice cream. Patigim na natin sa mga rider natin. Ice cream ka muna. Ginawa ko yan para sa'yo. Kasi alam kong darating ka. Alam kong naiinitan ka. Kaya ayan, para sa'yo yan, kuya. Habang nag-aantay ka ng pasahero. Gusto nyo ice cream? Yes, ma'am. O, game! Sarap yan. O, anong lasa? Parang hindi ka naman nasarapan. Masarap. Anong flavor? Durian, very good! Kuya, wait! Wait, kuya! Yan! Nasilaw ka sa legs ko, no? O, ice cream. Ay, thank you po. O, anong lasa niyan? Gusto ko? Oo, ano ba yan? Ice cream. Oo nga, Ano siya? anong flavor? Yan ay durian ice cream. O, di ba lasang candy lang? O, ingat ka sa biyahe. And enjoyin mo yung durian ice cream. Ingat! Okay! Laila, ihain na yan! Yay! Wow! Tamang-tama sa summer. Ayun, okay. At ang surprise... Tingnan mo, madali lang pala talaga gumawa Ate Corinne Totoo ng ba? ice cream. Wow! Oo, Tapos, diba? depende pa yan sa flavor. Wow! And, galing ha? Oo, madali lang. Diba? It's good. Madali lang talaga. Madali lang, ilang ingredients lang. O, di ba? Wow! Pagkatapos, syempre, kung gusto mo ng fruity, o di kung ayaw mo magtipid sa prutas, bahala ka. Mag-chop ka ng mangga, o... It's Diba? really good. Yun nga lang, medyo kailangan mag-sorry po ako sa inyo dahil masyado ako mabait eh. Hindi ko kinakaya yung mga
tricycle driver na init, Ate Coring. Ay, pinagbibigyan ko talaga sila ng homemade na ice cream. O, naligayahan naman sila ng bonggang-bongga. So ngayon, ako naman, hindi ko naman sila matiis. Ay, Kaya syempre. papasapasahin na naman natin ito. Okay, para matikman ninyo. O, di ba? Okay. Malay nyo, parehas ng reaksyon ng isang kuya, tricycle driver talaga. Wow, nalimot yung pangalan niya. Ganon, oo. Ilista nyo, ha, pangalan niyo. Pero sa mga nanonood sa bahay, kung gusto nyong maging part ng studio audience namin, Scan na at hintayin ang mensahe ng aming staff para sa kumpirmasyon. See you soon, mga kamisis! Kwentuhan bukas! Kwento ng pag-ibig at inspirasyon ng visually impaired couple, Sed at Lopez. Baby Bibo, JJ at Bless, Grand Champions sa Kids of the World 2026. Empanada na may iba't ibang palaman. Ihahain na! Mga kamisis, ito ang Face to Face with Ate Coring. Harapang kwentuhan, usapang walang iwanan. Ako muna. Ang sarap niyan! Face-to-face, problema yan. Masarap! Ayan na, ano. Face-to-face. Kanina pa, kumuha, makigulo ka na dyan. It's good, ha? Pero pwede rin fake sugar, right? Yes. Parang, stevia. Sa buhay, minsan, problema'y di maiwasan. Swerte kabuhayan. Uy, totoo ba yan? O baka select na yan, ha?